Justin dumayo ng Iloilo para magpasayaw at magpalipad ng kalaban. Dito nga ay sumama yung kalaban hanggang dun sa ilalim. Ginawa na naman ni Tuto yung favorite move niya. So itong araw na to guys ay babiyahe tayo papunta ng Iloilo. At dahil madaling araw yung biyahe natin ay tulog na tong sila Awi. Pati itong si Kuya hindi ko na rin nagising. Maya lang ito na magkakasama na kami at ready nang umalis. Bumiyahe na nga agad kami at very excited ang lahat. Naging normal na rin ang airport at ang pagsakay sa eroplano. Samantalang dati ay pangarap lang daw nila sumakay ng eroplano. Dito ay nakasama namin ulit itong si Lander. Minsan na lang din namin siya makasama kaya nakakatuwa. Pero guys, bago tayo magpatuloy, meron akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa Romans 1 verse 25, they traded the truth about God for a lie. So they worshipped and served the things God created instead of the Creator Himself, who is worthy of eternal praise. Amen. At ito rin yung binanggit ko before na wag magiging mas mahalaga yung ibinigay kaysa dun sa nagbigay. Maraming beses, maraming pagkakataon na nagagawa natin yan. Nung walang-wala ka pa, pinagpipray mo yung negosyo, pinagpipray mo yung relationship, pinagpipray mo yung mga bagay sa paligid mo. Pero nang makuha mo na unconsciously, hindi ka na nagbibigay ng oras para kay Lord, na iniisang tabi mo na si Lord araw-araw. Ang dami mo na kasing meeting, kaliwat kanan, umaga, hapon, paperworks na kailangan tapusin. Sobrang busy mo na, pero in the first place, wala naman dapat sa'yo yan kung hindi niya binigay. Pero nakalimutan mo yan at hindi mo alam, sinasamba mo na yung trabaho na meron ka, yung relationship na dating pinagpipray mo lang. Nakapag madelay ka lang ng konti, sobrang takot na takot ka. At hindi mo na mamalayan na iniisang tabi mo na si Lord. Hindi mo na siya mabigyan ng oras dahil nagiging mas mahalaga na yung ibinigay niya kaysa doon sa nagbigay. Masyado ka nang nalunod sa career mo, sa business mo, sa trabaho mo. Ngayon nakakaramdam ka na ng takot na konting may mali lang ay kinakabahan ka na. Dapat sa totoo lang ang takot mo dapat ay na kay Lord, na kung meron ka mang katatakutan ay siya yun. At alam ko yung pakiramdam dahil naging ganun din ako. Masyado kong inalagaan yung vlog, tinrabaho yung vlog na to the point na kapag kailangan ko mamili, hindi ko namamalayan na iniisang tabi ko na siya. Na mas mahalagang matapos ko na pala yung vlog kaysa dun sa relationship ko sa kanya. Nalunod ako dun at hindi ko namalayan yun. But in the first place, wala naman dapat sa akin to kung hindi niya ibinigay. In this video is just a reminder na wag mo masyadong mahalin yung ibinigay sa'yo. Dahil imbis na maging blessing yan ay pwedeng magamit yan ng kalaban para mailayo ka dun sa nagbigay. So guys, nakakatuwa na sold out natin yung tickets and ang pinunulang talaga nila is yung nasa baba and very limited tickets lang din talaga yung pinroduce nila. Maya-maya ay nag-umpisa na itong Justin show. Unang galaw pa lang na itong si Tutoy talagang sulit na yung pagpunta. Crossover sabay biglang tumigil. At ang favorite niya ay yung matake tas biglang pinakita yung left at tumalon yung kalaban. Sigawan talaga yung mga tao nito. Sumama talaga hanggang dun sa ilalim. At talaga sobrang daming kalokohan nito si Tutoy. Pag atake niya ay medyo naipit siya. Tignan yung ginawa. Bumaba andun sa ilalim. Marami talagang paraan tong bata natin. Paikot-ikot taas baba, biglang lelay up. Tatapusin nitong si Tutoy sa isang napakasimpleng galaw. Sabi ni Tutoy sa akin ay sobrang saya daw niya dahil dati ay nasa bahay lang siya at walang ginagawa. Ngayon daw ay binigyan siya ni Lord ng pagkakataon na makaikot na iba't ibang parte ng Pilipinas. Nakakatuwa na sa ganung paraan niya nakikita yun. Na hindi dahil magaling siya or talented siya. Ang lahat ay dahil kay Lord. Walang sayo, walang sa akin, walang sa atin. All for the glory of God. Who am I that the maker of heaven would love me and know me by name?